Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, mga kaibigan, ang buwan ng Enero ay diniklara nung dating presidente na isang Bible month. Ngayon ay Bible month, ating pagtunan, ating basahin ang salita ng Diyos. Sana magsisimula sa Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 2. Ito ang sinasabi. Ang kasaysayan ng paglikha. Yan. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kadiliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw. At ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Pang-Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito
upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-4 na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-5 araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. Maamo, maiilap, malalaki, at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyahan siya nang ito'y kanyang mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalaan nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang araw. Iyon ang ika-6 na araw. Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Ang halamanan ng Eden. Nang likhain ng Panginoong Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pa ring nagsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig
na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao. Mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halaman sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa 4 na sanga. Ang una na kung tawagi ilog Pishon ay umaagos sa lupain ng Havila. Lantay ang ginto roon at marami ring bidelyo at batong onisi. Ang ikalawang sanga ng ilog na tinawag namang Gihon ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. Ilog Tigris naman ang tawag sa ikatlong sanga at umagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ika-4 na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang punong kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang, ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y nagiging isa. Kapwa hubad
ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Nagkasala ang tao. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang punong kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo yan. Hindi kayong mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumunta siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya nakumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Pagkadadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan si Yahweh, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Datapwat tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon niya. Inihayag ng Diyos ang kaparusahan. At sinabi ni Yahweh sa ahas, "Sa iyong ginawa, may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad at alikabok. Ang pagkaing dapat kayo ng babae laging mag-aaway. Binhin niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa babae naman, ito ang salaysay. Sa pagbubuntis mo ay mahihirapan, lalo kung sumapit ang iyong pagluluwal. Ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay." Hinaharap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, "Pagkat nakinig ka sa asawang hirang nang iyong kainin yaong bungang bawal, sa nangyaring ito
ang lupang animay, aking susumpain magpakailanman. Ang lupaing ito para sa pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Mga damot tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakanin. Upang pag-anihan ang iyong bukirin, magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay mababalik ka rin. Iba ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa'y binigyan ni Yahweh ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pinalaya sa hardin si Adan at si Eva. Sinabi ni Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay, at baka hindi na siya mamatay. Kaya pinalaya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos, at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng bunga. Si Cain at si Abel. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa, at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito, at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian, kailangan pagtagumpayan mo ito. Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, Abel, mamasyal tayo. Sumama naman ito, ngunit pagdating sa kabukiran, pinatay niya ito. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan si Abel? Hindi ko alam, tugon niya. Bakit ako ba'y tagapangalaga ng aking kapatid? At sinabi ni Yahweh, Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihiganti. Susumpain ka't palalayasin sa lupaing ito, lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang.
Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan. Hindi ka mag-aani, wala kang matatahanan, at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sino mang makakita sa akin. Hindi, sagot ni Yahweh, parurusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay kay Cain. At nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y di dapat patayin. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Ang lahi ni Cain. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa. Nagdadalang tao ito at nagkaanak ng isang lalaki. Ang sanggol ay tinawag niyang Enoch. Nagtayo siya ng isang lunsod at tinawag ding Enoch bilang alaala sa kanyang anak. Si Enoch ang ama ni Irad na ama ni Mehujael. Anak naman nito si Metusael na ama ni Lamik. Nag-asawa si Lamik ng 2, sina Ada at Silya. Naging anak ni Ada si Habal, ang pinagmulan ng mga nagpapastol ng mga baka at ng mga tumitira sa tulda. Kapatid nito si Jubal na siya namang pinagmulan ng mga manunugtog ng alpa at plauta. Naging anak naman ni Silya si Tubal-Cain sa kanya. Nagmula ang lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at bakal. Si Tubal-Cain ay may kapatid na babae na nangalan naman ay Naama. Sinabi ni Lamek sa 2 niyang asawa, dinggin ninyo itong aking sasabihin. Ada at Silya, asawa kong giliw, may pinatay akong isang kabataan. Ako ay sinaktan, kaya ko pinatay. Kung saktan si Cain ang parusang gawad, sa gagawaan nito'y 7 patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 77 patong ang kaparusahan. Ang lahi ni Seth. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa, at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel, at ito'y tinawag niyang Seth. Si Seth ang ama ni Enos. Noon nagsimula ang mga tao ng pagdalangin sa Diyos at pagtawag sa Kanya ng Yahweh. Ang lahi ni Adan. Ito ang aklat ng lahi ni Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya itong kalarawan niya. Lumikha siya ng isang lalaki at isang babae, at matapos pagpalain sila'y tinawag niyang tao. Si Adan ay 130 years nang maging anak ni Seth. Nabuhay pa siya ng 800 years at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae bago namatay sa gulang na 930 years. Si Seth ay 105 taon nang maging anak ni Enos. Nabuhay pa siya ng 807 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Siya'y namatay sa gulang na 930
at 12 taon o 912 na taon. 90 taon naman si Enos nang maging anak niya si Kainan. Nabuhay pa siya ng 815 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Namatay siya sa gulang na 905 taon. Si Kainan naman ay 70 taon nang maging anak ni Mahalalel. Nabuhay pa siya ng 840 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Siya'y namatay sa gulang na 910 taon. 65 taon si Mahalalel nang maging anak ni Jared. Siya'y nabuhay pa ng 830 years at nagkaroon din ng ibang mga anak bago namatay sa gulang ng 895 years. Si Jared ay 162 nang maging anak niya si Enoch. Nabuhay pa siya ng 800 years at nagkaroon din ng ibang mga anak bago namatay sa gulang na 962 years. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. Nabuhay siya ng 300 years pa nakasama ang Diyos at nagkaroon din ng ibang mga anak. Umabot siya ng 365 years at sa buong panahong iyon ay kasama nga niya ang Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha ng Diyos. Si Matusalem ay isang 187 years nang maging anak niya si Lamech. Siya'y nabuhay pa ng 782 years. Nagkaroon din ng ibang mga anak at namatay sa gulang na 969 years. Si Lamech naman ay 182 years nang magkaroon ng anak. Sinabi niya, mula sa lupang ito na sinumpa ni Yahweh, ipinanganak at ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at pagpakasakit. Kaya't Noe ang ipinangalan niya sa kanyang anak. Nabuhay si Lamech ng 595 years pa at siya ay nagkaroon din ng ibang mga anak bago namatay sa gulang ng 777 years. Si Noe naman, 500 years na nang maging anak niya sina Sem, Cam at Japhet. Ang kasamaan ng sangkatauhan. Makapal na ang tao sa daigdig ng panahong iyon. Marami silang anak na babae at ang mga ito'y magaganda. Nang makita sila ng mga anak ng Diyos, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipahihintulot na mabuhay ng matagal ang tao, sapagkat siya'y makalaman. Hindi nalalampas sa 120 years ang kanyang buhay sa daigdig. Mula noon, lumitaw ang mga higanti. Ito ang supling ng mga anak ng Diyos sa kanilang napangasawang mga anak ng tao. Ang mga higanting yaon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao ng kanilang kapanahunan. Nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti, kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng tao, aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop na mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga tao? Sa mga nilalang niya ay si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Si Noe, napakabuting tao ni Noe.
Siya na lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon. Palibhasa'y namumuhay na kasama ang Diyos. Siya'y may 3 anak na lalaki, sina Sem, Cam, at Japet. Maliban kay Noe, ang lahat ng tao'y masasama at laganap ang kasamaan kahit saan. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa lahat ng dako. Pinagawa ng daong si Noe. Sinabi ng Diyos kay Noe, lilipulin ko ang tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Kaya't pumutol ka ng kahoy na cypress at gumawa ka ng isang daong na may mga silid. Pahiran mo ng alkitran ang loob at labas. Ang daong na gagawin mo ay 450 talampakan ang haba, 75 ang luwang, at 45 ang taas. Atipan mo ito at lagyan ng bintana sa paligid, 1 talampakan at kalahati mula dulo ng atip. Gawin mong 3 grado ang daong at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y nakikipagtipan sa iyo. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila. At pumasok kayo sa daong, magsakay ka ng 1 paris ng bawat uri ng hayop, at huwag mong pababayaang mamatay. Magsakay ka rin ng 1 paris na bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa. Alagaan mo rin ang mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyong magkakasama. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Ang baha. Sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares na bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayoy, daraming muli ang mga ito. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ni Yahweh. Si Noe ay 600 years nang bumaha sa daigdig. Pumasok nga siya sa daong kasama ang kanyang asawa, mga anak at manugang upang maligtas sa baha. Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi, sa bawat uri ng ibon at maliliit na hayop, ay nagsama siya sa daong ayon sa utos ng Diyos. Pagkaraan ng 1 linggo, bumaha nga sa daigdig. Si Noe ay 600 years nga noon. Noong 17 araw ng 12 buwan, nabuksan ang lahat ng bukal, nabutas ang langit at bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Pumasok noon sa daong ang mag-asawang Noe kasama ang kanilang 3 anak na lalaki, sina Sem, Cam, at Japet, at ang kanilang asawa. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa, at bawat uri ng ibon, 1 lalaki at 1 babae ng bawat may buhay ang isinama ni Noe, ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos, isinara ni Yahweh ang pinto ng daong. 40 araw na bumaha sa daigdig.
lumaki ang tubig at lumutang ang daong. Palaki ng palaki ang tubig, ngunit palutang-lutang ang daong. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng bundok at tumaas pa ng 25 talampakan sa taluktok ng pinakamataas na bundok. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, maamo at mailap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Namatay nga lahat ng mga ito. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa daong. Hindi humupa ang tubig sa loob ng 150 days. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tagal to